Paano ginamit ng mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ang mga kasino para linisin ang mga perang ninakaw nila sa DPWH contracts? Ako po si Jairo Bulyedo, pag-usapan po natin kung paano po ginagamit ang mga kasino para sa money laundering. Nauna na po itong lumabas mula kay Senator Panfilo Lacson bilang modus daw ng BGC or Bulacan Group of Contractors months ago. Pero may bago pong updates mula sa investigasyon ng Bureau of Internal Revenue. Nakakuha raw ng malaking kickback mula sa DPWH contracts itong sina Alcantara, Hernandez at Mendoza ayon sa BIR. Para hindi mapansin ng mga otoridad na biglang yaman sila, deliberately nagsusugal itong mga engineers sa mga kasino at papalabasin na nanalo sila. Papalitan nila ng casino chips yung cash nila. Tapos maglalaro ng kaunti, magpapatalo ng kaunti, tapos yung natitirang pera ang ika-cash out nitong BGC boys. So, mukhang nanalo talaga sila sa kasino. Pero in the first place naman at sa umpisa pa lang, hawak naman talaga nila yung mga pera na yun. Sa dulo, luminis lang yung pera. At voila, yung ninakaw na pera, naging instant winning sa kasino. 5 po itong BGC boys na binanggit noon ni Senator Lacson, kasama itong si Edric Sandiego at RJ Dumasig. Pero ang pinakamatunog po talaga ay sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Sa figures na ibinigay ni Senator Lacson, nasa bilyon-bilyon daw po ang casino transactions nitong BGC boys. At take note, sa bilyon-bilyon na yan, 950 million pesos ang talo nila. Take note, talo pa lang po yan. Nakolek ni Senator Lacson itong information na to about the BGC boys sa 12 na casinos sa Metro Manila, Pampanga at Cebu. Fast forward to November 6, 2025, kinumpirma nga po ng BIR na nagpapapalit ng cash into casino chips itong sina Hernandez, Alcantara at Mendoza. Pero ang catch, grossly disproportionate daw o lubos na hindi tugma itong mga cash na ito sa kinikita nitong mga engineers. Nakita rin ng BIR mula sa records ng Land Registration Authority at Land Transportation Office na nakabili ng mga mamahaling sasakyan at mga high value na properties at ari-arian itong mga engineer na ito na again, disproportionate o hindi tugma sa source of income nila. For context, hindi po tataas ng 150,000 pesos ang monthly income ng isang DPWH engineer. So, paano nga naman nila ma-accumulate yung ganong kalaking casino losses at ganong kamahal na mga properties? Sabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., naging importante daw ang role ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at mga tax record ng mga engineer para i-lifestyle checks itong mga ito. Kasi doon nga po nakita ng BIR na hindi tugma ang lifestyle nila at mga ari-arian nila sa sources of income nila. So dahil po dito sa mga casino transactions at mga properties, sinampahan ng BIR ng reklamong tax evasion itong si Alcantara, Hernandez at Mendoza sa Department of Justice nitong November 6 for tax liability amounting to 1.6 billion pesos. Nasa 900 million daw po ang tax liability ni Alcantara, 600 million for Hernandez, samantalang nasa 180 million for Mendoza. Ito po ang latest set of complaints na may kinalaman sa flood corruption scandal. Siyempre, bukod po doon sa mga corruption-related complaints, asahan po talaga natin na magkakaroon po ng mga tax-related na reklamo laban sa mga actors dito sa alleged corruption. Nitong October nga lang po, i-final ng BIR ang unang set ng tax evasion complaints laban sa mag-asawang Diskaya over 7 billion na tax liability. At expect more complaints daw, sabi ng BIR.